atin. Ayan, medyo malamig po ang panahon ngayon guys pero hindi po natin alam sa ibang lugar. Okay, magandang araw po sa Pilipinas at mundo. Ayan, pag-usapan po natin itong si Mike Defensor. Ayan, finally, kinasuhan na po ito ng NBI. Ito pong fake news peddler at sinungaling na si Mike Defensor na may business na hindi maganda. Okay, ayan, magandang hapon, araw po sa ating mga magiging live viewers. Okay, simulan na natin habang wala pa pong live viewers. Ayan, umpisahan na po natin muna. Okay? Wait. Kaping mainit. Level up your experience with Bet88 wait lang po, may ads lang, Enjoy competitive odds and lots of... Level mo na yung mga senador. Mukhang naiinggit si Mike Defensor kay Matibag eh. Kasi talagang maano si Matibag eh. Kahit direktor lang ng NBI, pag nakikipag-usap sa mga senador at saka mga matataas na opisyal, matindi. Anyway, makikita mo doon sa live ni Mike Defensor, galit talaga siya kay Matibag. Tinawag niya ng tanga at bobo, sabi niya. Sabi ko, ito na. Talagang ano na ito. Shoutout po sa ating one viewers dyan, pa-like at pa-subscribe. Alam na rin ni Mike Defensor, tuloy na talaga yung kaso niya sa Friday. Inanunsyo na eh. Inanunsyo na. Pero ang sabi ni Mike Defensor, haharapin niya daw yan. Haharapin niya daw yung kaso na yan, hindi niya yan aatrasan. Anyway, alamin na lang natin kung ano yung depensa dyan ni Mike Defensor. Ang mali kasi kay Mike Defensor, sa totoo lang, ang... Wait lang Okay. Maiksi. Nag-live si Mike Defensor, napanood ko eh. Sinagot niya si Matibag, preskong-presko pa, panoorin niyo ito. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Tangang Matibag. Ano ka, Defensor? Pinakatanga at pinakabobo at pinakasinungaling. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant. Ano pakialam namin sa pinapakita mong putang ina mo ka? Maraming ebidensya na nagtuturo sa'yo na illegal yung negosyo mo. Wala kami pakialam sa pinapakita mo. Ang ano dito importante ay nakita ng taong bayan na hindi maganda o illegal ang negosyo mo. Diyan sa may Blue Hotel ba yun? Blue Hotel nga yata. Okay? Di ba kaya nga na-raid dahil illegal. Wala kaming pakialam sa mga pinapakita mo dyan. Walang patunay na magtuturo na hindi illegal yung ebidensya mo dyan. Putang ina mo kang mimiyak nguso ka. Then, andito po yung may studio dyan, may office sa taas. Ano naman ngayon? At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na Tapos? tinuturo. Ang sabi, ang ginawa ni Mike... Ayan, shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Ayan guys, palambing naman po. Isang like lang po at subscribes. Malaking tulong na po yan sa akin. Maraming salamat. Ayan napapalunok pa. Defensor, tinawag si Matibag na tanga. Ang tangang si Matibag ang sabi niya. Magagalit nito si Matibag. Talagang matinding labanan ito mga kabunyog. Sabi ko, makakarating ito kay Matibag. Talagang laban ito na matindi. Mga kabunyog. Ano ito? Hindi talaga ito palalampasin na ni Matibag. Okay. Nag-live si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, huwag kayong maniwala dyan kay Matibag. Tanga at bubo yan. So simula pa lang ng live niya, sinabi niya na ang tanga. Etong si Mike Defensor, kung makasabi ng bobo tanga si Attorney Matibag ay isang abogado. Ikaw ay isang abugago na may business na illegal. At yung pagla-live mo, wala naman kaming nakikita na patunay na magtuturo na inosente o legal yung business mo.
Asan yung ebidensya, resibo na hindi totoo yung paratang sa'yo ng NBI doon sa business mong illegal, sa Blue Hotel, na may mga babae karon na binebenta, nagbebenta ng laman. Business mo yon. Kitang-kita yon sa publiko. Kaya nga na-raid yun, di ba? Dahil illegal. O ano yung bini-video live mo dyan? Meron ba dyan sa video live mo, sa live mo, na magpapatunay na hindi illegal yung Blue Hotel mo, na business mo? Wala. Kundi ano lang yan, tawag dito, paninira na naman kay Matibag. Ayan naman yung gawain mo eh. Gawain ninyo ng mga kampo ng DDS ang manira ng reputasyon ng isang tao. Dapat lang talaga sa'yo, deserve mo lang talaga na makasuhan ng human trafficking na no bail. Palike po ng ating live, guys. Ayan, maraming salamat po sa ating pong mga live viewers dyan. Ayan, shoutout po kay user. Okay, palike po ng live natin, guys, para ma-recommend naman po tayo ni YouTube sa mas marami pa. Maraming salamat. Isang like lang po at isang subscribes. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Si Matibag. Ang sabi kasi ni Mike dito, ito ang mga sinabi Shoutout ni Mike Felicidad de Diones. mga kabunyog. Ang sabi niya, paano mo masasabi na involved kami sa human trafficking, samantalang KTV bar lang naman yan. Lahat, marami namang establishment, sabi ni Mike Defensor, halimbawa ang Sol Air, may Bobo to si Defensor no? Asa ng patunay mo na magtuturo na hindi illegal yung business mo dyan? Nasa labas ka lang. Yung ni-raid ng NBI, yung sa business mong Blue Hotel, kitang-kita doon na may mga babae. Tangina mo ka. Kitang-kita ron. Taka-public yon. Sa'yo yon. Kaya nga na-raid, di ba? May mga babae dong nahuli. Tapos ngayon, magla-live ka, kunwari, hindi illegal yung business mo. Asan patunay mo? Imiikot-ikot ka lang dyan, putang ina mo ka. Pantayin mo yung ilong mo, hayop ka. Tignan mo yung butas ng ilong mo, hindi pantay. Saan yung patunay mo? Umiikot-ikot ka lang dyan eh. Tapos nangaasar ka lang. Naninira ka naman ng reputasyon ng ibang tao, na wala ka na namang patunay na inilalabas. Kaya ka nga nakasuhan ng human trafficking dahil na-raid yung business mo sa Blue Hotel mo na may mga babaeng anuhin. Saan yung patunay mo dyan, putang ina mo? Umiikot-ikot ka lang dyan, hayop ka. TV bar yan. Kaya diba? natin linawin yan, yung human trafficking. Saan ang paglilinaw mong putang ina mo umiikot-ikot ka lang naman dyan sa hayop na, ayan dyan sa circle dyan. Yung nakita ng taong bayan na ni-raid ng NBI doon sa mismong Blue Hotel sa loob, may mga babaeng nagpapaano. Kaya nga ni-raid, baka ng ina mo ka. Naninira ka na naman ng reputasyon. Kung may tangat bobo dito, ikaw yung putang ina mo. Napakasama pong kaso niyan. Talagang masama. At deserve mo yan na makasuhan ka ng no bail. Deserve mo yan. Deserve mo na kahit napakarami mong pera ay walang magagawa yung pera mo sa kaso mong human trafficking. At ano yung ginagawa mo dyan? Nag-live ka, umiikot ka lang dyan. Asan ang magpapatunay na hindi illegal yung Blue Hotel mo na business mo kuno? Saan? Yung NBI, merong ebidensya. Ni-raid kayo. Ipinablik yung video na yon na may babaeng mga nagpapaano doon sa business mong sa Blue Hotel. Siyempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La Puta ragis ka talaga. Lumabas na nga yung video nung business mo na may mga nahuling babae mababa ang lipad sa Blue Hotel mo. Kaya nga ni-raid
Ano pang inaano mo dyan? Nag-iikot-ikot ka lang dyan. Iniikot mo lang yung camera mo, yung cellphone mo dyan. Asan yung ebidensya? Na magpapatunay na inosente at hindi illegal yung business mo. Oh, sino yung bobo? Sino yung tanga? Ikaw. Tangina mo, tignan mo yung ilong mo, hindi pantay yung butas ng ilong mo. Hayop, napakasinungaling mo. Dapat, deserve mo talaga. Deserve mo talaga yung kaso mo na yan, na non-available. Isa, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Oh, so ano yung video ng NBI na ni-raid yung business mo? Ano yun? Fake news? AI? Gawa-gawa? Putang ina mo ka. Huwag ka na magpalusot. Huwag mo nang baliktarin yung sitwasyon. May video eh. May video yung NBI nilabas eh. Sa publiko. Hinuli yung business mo. Na may mga babaeng nagpapakantot doon. Oh, sige. Totoo naman, di ba? Oh, business mo yun eh. Ano yung ginagawa mo sa labas? Ano yung umiikot-ikot ka dyan? Ano yung mga sinasabi-sabi mo dyan? Wala naman dyan magpapatunay na hindi illegal yung business mo. Basta ba umikot ka habang naka-live ka? Wala na, hindi na illegal yung business mo. Ano yung video na lumabas? Na may mga babaeng na nahuli doon. Na ikaw ang may-ari, tangina mo. Oh, yun, matindi yan ha. Mga kabunyog. Yun ang pagkakasabi ni sabi niya, pinag-iinitan niyo kami. Oh. Pinag-iinitan nyo ang, sabi niya, yung KTV bar na yan, nagre-renta lang naman daw dun sa kanya. Sabi ni Mike Defensor. Ang Soler, bakit? Nagre-renta. Yun patunayan mo sa korte. Hindi yung umiikot ka dyan. Asa ng patunay dyan na hindi illegal yung business mo, putang ina mong hindi pantay ang butas ng ilong ka. Di ba? May KTV bar yan. O bakit hindi nyo pinag-iinitan? Po. Lahat naman halos ng mga establishments, na mga hotels, mga malalaking establishments, ay mayroong mga KTV bar. Anong mali doon? Sabi niya. At saka yung building permit daw, sabi ni... So, ng NBI na na-raid, yung business mo, wala na yon. Hindi na ebidensya yon. Yung sinapubliko ng NBI. Na yung KTV mo, may mga nahuling babae ron. So, wala na yon. Ano yun? AI? Gawa-gawa? Patunayan mo sa korte na hindi illegal yung business mo. Huwag kang kumuha ng simpatya sa publiko. Dahil hindi na maniniwala sa'yo ang publiko. Dahil alam ng publiko na isa kang sinungaling. Sinungaling kang tao. Palike po, palike. Mike Defensor, wala namang problema yun. Binigyan ng permit ni Mayor Vico Soto ng Pasig. Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. So yan, mga kabunyog, yan yung ang akusasyon ni Mike Defensor, kaya daw sila ngayon pinapatahimik, 40 na daw silang kinakasuhan dahil sila daw yung nag-i-expose ng korupsyon. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Mas hindi kami maniniwala sa'yo, putang ina mo. Matibag dahil po yan ay bobo. Palike po, palike. Tanga po yan, hindi niya alam. Ikaw, hindi ka tanga? Unang-una, kinumit mo na parte ka ng Blue Ribbon, putang ina mo. Hindi ka naman binoto ng tao. Wala ka naman kinalaman sa pagiging senador. Hindi ka rin senador. Pero nag-open ka ng Blue Ribbon, putang ina mo. Sino yung bobo, sino yung tanga? At ngayon sinisisi mo yung NBI dahil kinakasuhan kayo, natural. Nanira kayo ng reputasyon ng mga tao ng mga kilalang tao na wala naman talagang kinalaman sa maleta-maleta na yan. Napatunayan na yan ng isang congressman. Na sinugod kayo sa Senado. Nung dumating yung congressman, nagsilayasan kayo, si Marcoleta, tinalikuran yung congressman.
Asan? Asan yung pagbulgar nyo? Kung totoong nagbubulgar kayo, dapat hinarap nyo yung congressman na yon. Dapat nakipagtalakayan kayo ron. Dapat tinanggap nyo yung mga tanong. Dapat nagtanong kayo dun sa congressman na yon. Kung totoo yung mga sinasabi nyo. Na nagbubulgar kayo, dyan sa flood control. Putang ina mo, inutusan ka lang ni Sara, hayop ka. Puki ng ina mo. Sinungaling kang hayop ka eh. Panas yung mukha mo. Kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Galing manira, Respetado po tayo. Tangina. Huwag po tayong Respetado ka, putang ina mo, yung business mo, pakantutan. Respetado ka? Tarantado ka? Huwag mo lang yung taong bayan, hayop ka. Naka-public yun. Yung nirade yung business mo, putang ina mo. Huwag mo kaming tarantaduhin. pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lakas ng loob Lahat ko, ng mga panginoon kalaban ko, nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kami Grabe. nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Deserve mong makasuhan. Dapat nga, bitayin ka ng putang ina mo eh. Kung meron lang kasong tawag dito, kung meron lang pinakasinungaling sa lahat ng mga aso ni Duterte, ikaw yon. Unang-una, nagbuo ka ng Blue Ribbon Committee. Putang ina mo, hindi ka naman senador, hayop ka. Hindi ka naman parte ng Senado. Ang tanging dahilan dyan sa likod ninyo ang tanging motibo nyo dyan ay ang manira ng reputasyon ng mga totoong lumalaban sa korupsyon. Tangina mo. Deserve mo mamura, tangina mo. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Kaya sabi niya, ginagawa daw ito ni Matibag. Putang inang tong hayop na to. Kinasuhan ka kasi illegal yung business mo. Kinasuhan ka dahil naninira kayo ng reputasyon ng ibang tao na wala naman talaga kayong resibong hawak. Kundi kwento lang, picture. Pati yung paninira mo kay Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta, halatang-halatang gawa-gawa nyo lang. Para sirain yung reputasyon ng talagang lumalaban sa korupsyon. Buwisit ka. Dahil ini-expose nila yung korupsyon sa gobyerno. Ginagantihan daw sila. Yan ang akusasyon mga kabunyog ni Mike Defensor kay Matibag. Saka kahit daw yung asawa ni Matibag, congresswoman kasi ng Laguna, yung bahaging San Pedro. Kaya sabi ni Mike Defensor, yung asawa mo nga, tumanggap din yan ng mali-malitang pera. Di ba? Meron na naman siyang sinabi. Meron na naman siyang paninirang sinabi. Kung yung inaatupag mo ang manira ka, idiretso mo sa korte. Kung talagang may ebidensya ka, kung totoo yung sinasabi mo. Pero kung wala naman, lubayan mo na. Kaya nga natatambakan kayo ng kaso eh. Naninira na kayo ng reputasyon ng ibang tao. Yung talagang lumalaban sa korupsyon, sinisira yun yung mga imahe. Hudas na to, tignan mo yung ilong, hindi pantay yung butas, Tanginan, dami mong pera, hindi ka paritoke. Ayun din ang akusasyon nila. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino. Buti nga, di ba, NBI Director si Matibag, ikaw putang ina mo ka, wala ka naman pwesto sa gobyernong hayop ka, nagbukas-bukas ka ng Blue Ribbon, putang ina mo ka. Si Matibag, Director yon ng NBI. Ikaw sino ka bang hayop ka? May pera ka lang pero wala kang posisyon sa gobyerno. Pero nagbukas ka ng Blue Ribbon Committee, tapos nanira kayo ng reputasyon ng ibang tao, na wala naman talaga kayong hawak na resibo. Tangina mo. Na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control. Putang ina mo. Paano iimbestigahan? Wala ngang ebidensya. Yung nilalabas ninyo, tanging paninira lang.
ng reputasyon ng totoong lumalaban sa korupsyon. Kaya yung mga naiimbestigahan na kaano mo, ay may mga ebidensya. Katulad ni Jinggoy, di ba nakulong? O katulad ni Bong Revilla, di ba nakulong? Susunod na si Marcoleta. Kasi may mga ebidensya. Kayo nagpapakalat lang ng fake news. Kung meron talagang ebidensya dyan sa mga sinasabi mo, hindi na kailangan apologize ka pa o kumuha ka pa ng simpatya sa publiko, idiretso mo na sa korte. Hindi pantay yung ilong mo, tangina mo, mga DDS, ang papangit nyo. Diyan sa San Pedro, Laguna. Kaya sabi ni Mike Defensor, ikaw Director Matibag, director level ka lang, ang yabang-yabang mo na. Diba? Ganun talagang pagkakasabi ni Mike Defensor. Buti nga si Matibag NBI director, di ba? May position sa gobyerno. Ikaw putang ina mo ka, gumawa ka ng Blue Ribbon, ni Kapitan hindi ka nga binoto ng taong bayan, hayop ka. Wala kang pwesto, wala kang position sa gobyerno. Tapos yung mga DDS dyan na putang inang mga bayaran, ang babaho, hapon na, ang dami ng ulan, bububuhos na yung ulan, yung mga putang inang DDS supporters na yan, na bayaran ni Sara, ayaw pang maligo. Inuuna pa yung pagkukomment sa mga live. Bakit? Dahil wala silang lalamunin, mga patay gutom yan, mga putang inang yan. Yung mga DDS trolls na yan, mga putang inang yan, mga patay gutom yan, palamunin ni Sara yan. Pag di magkukomment yan ng hindi maganda sa mga live, walang sasahurin yung mga pangit na mga baho na yan. Yung mga DDS trolls na yan, yung mga putang inang yan. Kung makapagsalita ka sa mga senador, Oh. akala mo napakataas ng posisyon Diba? mo, director level. Diba sabi ko? Si Matibag ay NBI director. Ikaw putang ina mo, yung ilong mo na nga hindi pantay, wala ka pang pwesto sa gobyerno, tapos magbubukas ka ng Blue Ribbon. Tapos magrereklamo ka na marami kayong kaso. Syempre, putang ina mo, nanira ka ng reputasyon ng tao na matitino talaga. Katulad lang ni Sharon Cuneta, ni Kiko Pangilinan, ni Tito Soto, na wala naman talagang kinalaman dyan sa putang inang maleta mong hayop ka. Bakit hindi kayo kakasuhan? Ba't hindi ka kakasuhan? Dyan pa lang sa ilong mong hindi pantay, makakasuhan ka ng putang ina mo. Pati yung nguso mo parang ngongo. Lang naman. kung makaharap ka sa mga senador, makapagsalita ka. Kaya nga, Kung sino ka. Hoy, Mike Defensor, sabihin ko lang sa'yo, wala kang posisyon sa gobyerno. Para manlait ka. At sabihin mong tanga at bobo si Matibag. Si Matibag, attorney yan. Ikaw, putang ina mo. Ang business mo, paiyutan. Tarantado ka. Anong pagmamalaki mo? Anong pagmamalaki mo kay Matibag? At anong karapatan mo sabihin bobo tanga si Matibag? Abogado si Matibag, ikaw, abugago kang putang ina mo. Director level lang naman ang posisyon mo. Hindi, totoo naman mga kabunyog. Ang director, mababa yan sa USEC. At least, may posisyon. Mga USEC, mga ASEC. Director, ang ano kasi ng NBI, director. Ewan ko lang kung ang level niyan ASEC, pero yon ang akusasyon ni Mike Defensor kay director ka lang, yabang-yabang mo kung makapagsalita ka, lalo nakaharap mo yung mga senador, akala mo, ka-level mo na yung mga senador. Mukhang Palike po na natin live. naiinggit si Mike Defensor kay Matibag Kasi talagang maano si Matibag kahit director lang ng NBI, pag nakikipag-usap sa mga senador at saka mga matataas na opisyal, matindi. Anyway, makikita mo doon sa live ni Mike Defensor, galit talaga siya kay Matibag. Tinawag niya ng tanga at bobo, sabi niya. Sabi ko, ito na. Talagang ano na ito? Hindi. Tangina mo, Defensor, ang lakas mong manlait, nabobo tanga si Matibag. Kung may tanga dito, ikaw yun. Kung hindi ka tanga, hindi ka makakasuhan. Sabi ni Ferdy Cruz, Defensor, kurakot yan. That's right, tama po. Tignan mo yung butas ng ilong ng putang inang yan, hindi pantay. Ang dami mong pera, ayaw mong paritoke.
Oh, halatang-halatang mimiyak nguso kang hayop ka. Tapos, nag-live siya, nag-live. Oh, nag-live siya, umiikot-ikot lang siya dyan. Oh, ganon, mag-iikot-ikot ka lang dyan. Magsasabi ka lang sa publiko, hindi na illegal yung business mo. Putang ina mo, ano yung ni-raid ng NBI? Doon mismo sa business mo, na may mga babaeng nagpapayot doon. Ano yun, wala yun, AI? Peke? Peke yun? Tangina mo, patunayan mo sa korte, gago. Huwag kang humingi ng simpatya sa publiko. Dyan sa paikot-ikot mong putang ina mo. Kinuklose mo pa yung ilong mo na hindi pantay. Tangina mo, tignan mo yung butas ng ilong mo, hindi pantay. Ang dami mong pera, magparitoke ka, putang ina ka. Alam na At rin kasi nagtaring ni, kitang mura. alam na rin ni Mike Defensor, tuloy na talaga yung kaso niya sa Friday. Inanunsyo na eh. Inanunsyo na. Pero ang sabi ni Mike Defensor, haharapin niya daw yan. Haharapin niya daw yung kaso na yan, hindi niya yan aatrasan. Anyway, alamin na lang natin kung ano yung depensa dyan ni Mike Defensor. Okay. Dito naman tayo sunod. Ito po, natatandaan nyo yung dalawang minor de edad na namaril po. Saan po ba? Sa Tacloban. Kaya daw po sila namaril dahil idolo daw po nila itong putang inang Duterte na ito. Yan, di ba? Yan ang nakukuha ng mga kabataan ngayon. Dahil diyan sa ginagawa ng matandang Duterte noon, na parang ginawang normal yung pagpatay, yung pagmumura, ina-idolize siya ng mga kabataan. Yan ang mga DDS. Yan, panoorin natin. Kung naalala nyo. Palike pa, palike. Katulad nung estudyanteng namaril sa Tacloban. Diba? Naalala ninyo mga kababayan, yung estudyanteng namaril sa Tacloban, anong ginawa? Anong ginawa? Idol niya si Digong. Tangina mo, Sabi Digong. niya, subukan natin. Diba? Bakit? Si Digong. Tignan nyo yung ina-idolize ng mga kabataan. Yung pagpatay ni Digong, sabi sabi nung dalawang bata na ito, bakit si Digong, pumatay naman yan nung 16 years old, di tayo din. Ganon, putang ina. Ganyan ba yung gusto nyo maging ehemplo sa mga anak nyo? Itong putang inang mga DDS na ito? Dahil inidolo nila yung matandang Duterte, ayun, nagkaroon ng lakas ng loob na pumatay at mamaril. Nga Di ba? 16 years old pa lang, nakapatay na. Ito mga kababayan, ito yung nung bata na namaril doon sa Tacloban. Okay. Sabi niya, saan ba yung mga kababayan? Ito yung post ay pakita ko sa inyo. Okay, sige. Ayan, nakita nyo yan mga kababayan. Ito yung bata na namaril sa Tacloban. Ang sabi niya, doon sa kanyang classmate na kapwa niya, estudyante na may guhit-guhit dito yung buhok, yung isa yung malaki. Okay. Ito yung maliit. May kasama siyang malaki, di ba? Sabi niya, bro, madayon ta ugma, magdala ko og pusil. Ibig sabihin, tuloy tayo bukas, magdala ko ng baril. Sabi niya, yes bro, dapat dalawa. Dalawa daw ang dalhin, sabi nung isa. Baka mahuli tayo bro, sabi ganon. Sabi naman, okay lang yan. Si Digong nga, nakapatay noong 16 years old siya. Diba? Ang iniidolo nitong dalawang batang minor de edad na ito, etong si Duterte, si Digong. Dahil pumatay naman na daw ng 16 years old, bakit hindi naman daw din sila? Ganyan ba? Ganyan ba ang magandang ehemplo sa mga kabataan? Ayan, nakuha ng mga kabataan, yung pag-normalize ninyo ng mga krimen, ng pagmumura. Anong hindi magandang gawain, nakukuha ng mga kabataan. Dahil niidolo itong mga putang inang Duterte na ito. Ayan, nakabaril. Nakapatay. Tuloy. Presidente Pangani. Palay. Bro, galingan na lang natin. Idol ko rin kasi si Digong. Diba? Baka maging presidente rin ako. Diba? Kita ninyo? Ganun ang impluensya ni Digong. Kaya nga isa sa sabi ni Digong na kung takot kang mamatay o pumatay, hindi ka pwede maging presidente. Kaya inidolize siya ng kabataan, inidolize siya nung bata. Si Digong nga daw nakapatay nung 16 years old pa lang siya, naging presidente. So baka daw sila, pag nakapatay din sila,
baka maging presidente din daw sila. O, kita nyo, ganyan ang influence. Masamang damo, matagal mamatay. Di ba? Oo, kaya ang pangit talaga sa totoo lang mga kababayan, estudyante na impluwensyahan ni Digong. No? Kita nyo? Sa totoo lang, ang saklap. Ito pa. Kanyang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment report kung saan Palay po. ipinagmalaki ng pangalawang Pangulo na umabot na sa 535,000 na mga pamilya ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BICE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinarap ni VP Duterte. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Sistematikong atake? Tangina mo, Sara. Ikaw nga mahilig mang atake eh. Oh, kagagaling mo lang sa around the world. Pag uwi mo, atake ka agad kay BBM. Sino mahilig mang atake? Hindi ka nga inaatake ng administrasyon. Tangina mo, hinahayaan ka na nga lang eh. Tapos ikaw pa tong may ganang umatake, mambatiko sa administrasyon. Na ikaw tong gala ng gala na hindi maintindihan ng mga putang inang supporters mo ng mga bobo tanga. Ikaw ang atake ng atake sa administrasyon, imbis na tumulong ka sa administrasyong hayop ka, namumuliti ka kang demonya ka. Pili tayong Palike pa palike. hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian at walang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Tingin natin, hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat Okay, dito muna tayo. Palike po ng ating live, guys. Maraming salamat po yung mga DDS po dyan sa ating viewers. Ayan nyo na lang po So, yan, mga mga baliw kaksena, yan. meron na naman Mga ginawang, baliw, mga pangit, mababaho, mga patay gutom. Ayan na lang po natin yung mga DDS na yan. Huwag nyo pansinin. Anat, Ah. itong putang inang si Sara Duterte Putang ina talaga yan. sa presidente, Ah. sa gobyerno. At ito po ay hindi siyempre palalampasin na nag-iisang abogada ng bayan at siyempre ang Undersecretary Atty. Tignan nyo po si Sara dito, guys, panoorin nyo. Castro. So ano ba yung klaseng ginawa na naman ni Sara at ano bang ginawang pagpalag ni Atty. Claire kay Inday Sayad? Ito po mga kaiksena, ganito kawalang iya talaga to si Sara Duterte. Walang iya ano talaga sabi? yan. Oh. Huwag mo na yan, direct. Huwag mo na yan. Hindi. Mamaya ko pala i-play. Ito muna i-play ko. Sige, direct. Oh, ito. Yan, panoorin nyo po. Kita nyo yan? Tingnan nyo yung nagpi-feeling banal-banalan at nagpi-feeling mabuting tao kapag may patay. Ngayon, tignan nyo ang kanyang hipokritahan at ang pagiging tawag dito, mapagbalat kayo. Tignan nyo po yung salita, yung action niya. Tignan nyo guys, yung salita, tapos yung action niya, after niya magsalita, ay talaga makikita nyo pong may sira po sa utak tong si Sara Duterte. So dito, anong sabi? Pinost ko to sa Facebook page ko. Pakinggan nyo mga kaiksena. Mabilis lang to, 28 seconds lang to. Diba? Nasa kuagitan. O naingnan na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Niagod o? Kutsinta. Nga naman, masamang damo. Matagal mamatay. BBM. Oh, tignan nyo. Di ba? Parang may sira talaga sa ulo. Tignan nyo. Yung action niya. Ganyan po ba yung dapat sabihin ng isang vice presidente? Ganyan ba yung magiging action? Ganyan po ba? Ganyan po ba yung isang vice presidente? Wala naman sa kanya ginagawa itong si BBM, panay ang banat niya kay BBM. Tapos tingnan niyo po yung galaw niya para pong siraulo, no? Parang siraulo po, oh. 'Di ba? Anong klaseng utak ng Vice President to? Ano? 'Di ba?
kung tutuusin, putang ina mo, yung tatay mo yung masamang damo. Tama. Bukod sa nagdadamo ng liter... Di ba, na back to you ka ni Direk? Tama naman eh. Si BBM bata pa. Yung tatay mo, tangina mo, ang tanda na. Buhay pa. Bakit? Dahil pagbabayaran niya pa yung lahat ng mga kasalanan niya. Sino yung masamanda mo? Si BBM yung tatay mo. Parang yung tatay mo, Sara. Bagay na bagay kayo mag-ama o parehas kayo parang may sira sa utak. Yung tatay mo at inamin niya sa mismong national television, 'di ba? Tatay mo yung masamang damo. Tama. Kunti na nga lang, hindi pa rin mamatay-matay eh. 'Di ba? Hindi ba mamamatay ang Direk? Bubuhayin pa yan ng Diyos para pagbayaran niya yung kasalanan niya sa pagpatay sa libu-libong tao. Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa panggagamit sa mga tao, sa panloloko, sa panlilinlang. Ang nalilinlang lang po niyan ay yung mga bobo at tanga. Na kahit nasa harapan nila yung katibayan, abay putang ina, panatiko pa rin. Mga baliw. Tignan niyo si Sara, tignan mo yung pinaggagawa. Tignan mo yung action niya after niya nga sabihin si BBM, masamang damo. Tignan mo, yumuyuko-yuko pa tas sumatawa-tawa. Bagay na bagay kayo mag-ama ni Digong. Pares kayo may sira sa utak. Pero mabalik tayo bilang isang vice Palike pa, palike. president. Tingnan nyo naman ho, yan ba ang vice president na masasabi? Ang galawan niya po ay galawan ng isang alin? Abnormal. Sira ulo. Makikita nyo naman po sa galaw pati sa pananalita. Para po talagang sira ulo. Talagang may sapak po sa utak. Palike po, palike. Diba? Ganyan ba ang utak? Ganyan ba ang galaw? Ganyan ba ang dapat makikita at maririnig ng mga Pilipino sa isang vice president? Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas? Diba? Paano naging... Tsaka guys, di ba, papansin nyo, sabi niya, lagi daw siyang binabatikos ng administrasyon. Meron po ba kayong nakita na sinabi po ng ating Pangulo, na binabash po siya, na tinitira siya, o na pinifake news siya ng ating Pangulo? Wala naman eh. Siya lang tong lagi, lagi niyang tinitira yung ating Pangulo. Na dapat siya naman talaga ang dapat tirahin dahil tawag dito, wala na nga po yung nagagawang tulong sa taong bayan. Lagi pang nakikita na nasa around the world at pagbalik mambabatikos pa sa gobyerno. Katulad na lang nung lindol sa kanila, yung putang inang yan, nakita nyo ba agad yan? Hindi, si BBM agad ang kumilos para tulungan yung mga kababayan niya dun sa Mindanao, na dapat siya muna ang dapat ang unang makita ng taong bayan, yung pamilya nila, yung mga kapatid niya, imbes na sila ang dapat unang tumulong dyan at makita ng taong bayan, wala, si BBM ang unang tumulong. Nasa around the world po silang magkakapatid that time, na kahit viral na yung lindol na yon, ilang araw pa bago magpakita yung mga putang inang yan. Tapos pag uwi, babatikusin pa si Bongbong Marcos. Tignan nyo po yung galawan ng hype na Sara na yan. Gawain bang matino yan? Hindi. Hindi po gawain matino yan. Gawaing abnormal po yan. Gawain po yan ng nasa mental hospital. Masamang damo. Matagal mamatay ang masamang damo. BBM. Tanga! Tatay mo yung masamang damo. Tama. Talaga naman, di ba guys? Si BBM bata pa. Si Duterte matanda na. Yun ang masamang damo. Ang tanda na, hindi pa namamatay. Bakit? Dahil pagbabayaran niya pa yung mga kasalanan niya sa taong pinapatay niya. Kaya abot pa yan ng 150 years old. Habang buhay yan maghihirap. Dito sa mundong ibabaw, maghihirap na yan ng husto. Lalo na pag namatay na yan at pumunta na siya doon sa inaasam-asam niyang impyerno. Na siya daw po ang hari doon at papalitan niya pa daw po itong si Satanas. Mahihiya daw po si Satanas sa ugali niyang demonyo.
Di ba? May topak. Ang tindi ng tama mo, girl. May topak nga yan. So, Ah. tuloy natin. Maliwanag sa video mga ka-eksena, ha? Galawang topak. Eto tayo. So, syempre, si Yussi Claire Castro, may sagot. 'Di ba? Hindi pwedeng palampasin 'yan kasi pag pinalampas mo 'yan, sasabihin na naman ng mga DD shit, 'di ba? Totoo 'yung sinasabi, 'di ba? Alam niyo napakahina talaga ng ni Sara Duterte, no? Utak. Eto sagot. Kung may masamang damo, hindi yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tama. Git yan ng Malacanang kasunod ng hirit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpat. Di ba, isipin nyo to mga ka-eksena, ha? Ikaw, nagnandyan ka, Commander Chumba, Churba, yan, para sa bayan, pambili ng lipstick. Uy, magkano churbahan dyan? Charot. Tingnan nyo mga ka-eksena, ha? Pumunta sa isang lugar para mamahagi ng tulong, ayuda daw. Pero, yung mga binibitawan litanya nitong putang inan to, hindi nakakatulong. 'Di ba? Alam nyo mga ka-eksena, Shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Ayan, kahit po sa mga DDS trolls. Okay. Ayan po sa mga hindi po DDS trolls dyan, mag-like at mag-subscribe na po kayo. Sapagkat yung mga DDS trolls na yan, hindi nyo po mahihikayat na mag-like at mag-subscribe yan. Dahil ang tangi lang pong alam niya, ang mga walang yan na yan, ay mga manglait sa mga live content creators, yung mga nagla-live na tumutulig sa kanilang amo sapagkat yan po ang kanilang mga trabaho. Sa mga hindi po DDS trolls dyan, 1 like, 1 subscribes. Maraming salamat po. Shoutout po. Mega love shoutout po sa inyo lahat dyan. parang hindi na mabubuhay si Sara Duterte kapag hindi niya magagawang siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Parang hindi siya makakatulog kapag hindi siya nakagawa ng intriga at fake news sa administrasyon. No? Bobo pa yan eh. Bobo Diba? yan si Sara eh. Panchurba na yan. Churbahin na yan. Thank you ulit No? Parang alam mo yun, pag hindi niya nagawang manira kay PBBM mo sa administrasyon para mag-hysterical, magme-meltdown. Di ba? Tuloy natin. Yan ang ipinakita mo at sinabi mo sa mga tao dyan na dinalan mo kununan tulong. Sabi niya pa kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi kailangan ng ayuda ng mga kababayan natin. Wow. Ang kailangan nila trabaho. Ano? Utang ina mo. Nilindol na nga, binaha na nga, binagyo na nga, tapos gusto mo trabaho, nasa ko na nga na sila, gusto mo. Wala. Yung mga ganyan kasing klaseng tao, makikita mo naman yan sa mga kilos, sa mga salita. Nakikita nyo po na talagang pang mental hospital na po yung Vice Presidente. Hindi po yan na abogada, wala pong ganyang klaseng abogada na sobrang bobo. Tama po yung sinabi ni Madriaga na hindi po talaga abogada to, na naging abogada lang daw po ito dahil binayaran po ng kanyang ama. Hindi po ito naging abogada dahil matalino po itong babae na ito. Hindi. Sira ulo nga po yan, may ganyang bang klaseng abogada, ganyang magsasalita, ganyang magkikilos. Pati yung acting niya. Di ba pang sira ang ulo, pang mental hospital? Ganyan ba yung Vice Presidente na dapat, dapat maging Vice Presidente? O yung isang Vice Presidente, ganyan ba magsalita? Ganyan ba kumilos? Na laging may patama sa administrasyon, na siya to nga walang ginagawang tulong sa taong bayan, na siya to nga laging nag-around the world, tapos pag uwi, mambabatikos pa. Ganyan ba yung Vice Presidenteng matino? Hindi, parang hindi, napakalabong hindi talaga, parang hindi nga, mabigyan ng trabaho, paano pa makakapagtrabaho? O kung napinsala ang bahay, napinsala ang Ayan, maraming salamat po sa mga hindi po DDS trolls dyan na nag-like at magla-like pa. Dahil po yung mga DDS trolls dyan, kahit ano nyo po, kahit anong gawin nyo ay hindi po talaga magla-like at magsusubscribe sa mga putang inang yan. Mang-aasar lang po yan. Pero hindi naman po tayo papaasar sa mga pangit na yan. Mga
pangit, mamabaho na yan. Yan. Ano kailangan? Tulong. Tanga. Wala tayong magagawa dyan, direct, dahil si Sara Duterte ay talagang kitang-kita naman natin na pang mental hospital na. Sinasabihan nila na si BBM daw magpa-hair follicle test. Ikaw, Sara Duterte, magpagamot ka sa psychologist, magpa-check up ka. Makikita mo, positive, sira ang ulo mo. Alam nyo ba yon? Binitawan niya salita yun eh. Sinabi Palay po. niya, wag daw bigyan ng ayuda. Hindi daw puro ayuda dapat ang ibigay daw sa mga... Ano yan, 4-piece? Bobo talaga tong putang inang Sara Duterte na to. Hindi daw kailangan ng ayuda, kailangan daw ng trabaho. Bobo ka pala yung mga nalindol dyan, halos lahat yan may trabaho. Ano yon? Lumindol ngayon. So, ang tulong na matatanggap nila, isang buwan pa. Kasi magtatrabaho muna bago sumahod, Pag nagtrabaho ka, syempre, isang buwan muna bago ka makasahod. Ganon. Tingnan niyo po yung mga iniisip ni Sara Duterte. Pang mental hospital na po talaga to. Shout out, Zenith Aguilar. Trabaho. Paano mo pagtatrabahuhin yung nalubog sa baha? Paano mo pagtatrabahuhin yung nasira yung bahay? Diba? Paano mo pagtatrabahuhin kung namatayan? Ang inang utak yan. Tuloy natin. Ito na yung sagot ni Atty. Claire. Sige. Nang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Masamang damo, matagal mamatay. Tatay mo. Abnormal, no? Masamang baby. Tatay niya. Ang pangit mag-joke. Kitang-kita mo talaga na may something sa utak. 'Di ba guys? Yung sa mga kilo, sa mga salita, makikita mo naman 'di ba kung may something sa utak ng isang tao. Katulad po ni Sara Duterte, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Pero ganyan lang po ang nakukuha niyo yung sinasabi at ginagawa. Para pong kalalabas lang po doon sa mental hospital. Totoo naman, di ba? Yung mga kilos niya, yung pananalita niya, pang mental hospital po talaga. Kung si BBM nire-request nyo magpa-hair follicle test, kayo din, magpa-psychologist kayo. Tangina nyo, mga baliw kayo eh. Wale, no? Atty. Claire, ikaw na. Sa sinasabing masamang damo, madaling Palay mamatay, po. BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. Okay. So tama naman na masamang damo Yung ang tatay niya. pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Talaga Dahil naman eh. sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po Ulitin mo, direct, para naintindihan nila. Hi, Sige, Ronida ulitin ko, Domingo. Ayan, para shoutout po maalala sa iyo niyo dyan. itong mga litanya na to. ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama? Dahil Di ba? Lahat po ng batikos ni Sara Duterte, nababack to you po siya ni Atty. Claire. Kasi po talagang bobo naman po talaga si Sara Duterte. Hindi lang po bobo yan. May sayad po sa utak yan. Doon po sa malalawak ang isip, nakikita nyo po yan sa salita at aksyon nitong si Sara Duterte na pang mental hospital po talaga ito. BBM hair follicle test. Ikaw pa magpaano ka, psychologist ka. Sara Duterte, kasi kitang-kita na baliw ka talaga. sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Ako, madami man akong napatay dyan sa Davao. Talagang maghanap ako ng gulo dyan para patay ko. Pag maglaban yan, mag-ikot ako sa Davao, may mga loko dyan maglaban, talaga patayin ko yan, mga potang inang yan. Mr. President, nakapatay na kayo? Marami na akong napatay. Potang inang. Naalala nyo? Yabang ni Duterte, no? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Tama. Marami rin akong nanakaw. Pero ubos na. Pero Ubos na. wala na. Naubos na. Potang inang. Di ba? Ganun yung mga salita ang Duterte. Alam na alam mong may sira sa utak. Subscribe na agad. Okay, naalala niyo yan?
Si Digong mismo nagsasabi niyan, ha? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino bang umamin na may assassin? Sino ba? Si Sara yun. Hindi pala si Digong. Pero yung isa pa sinabi ni Digong, Ang gumagamit ng marijuana. Ayan, Ako, sa mga nagsasabi na bangag daw si BBM, sino ba yung umamin? Nag-a-addict. Di ba yung ponyo? O sino yung bangag? Di yung ponyo, hindi si BBM, mga bobo. hindi man ako magkatulog, kaya magamit man ako ng marijuana, mag-hit-hit ako niyan. Ma'am, para kang nasa heaven, ma'am. Talagang masarap ang tulog ko. Hindi mo man yan malaman kasi hindi ka magamit. Ako, magamit man ako. Diba? Diba guys, totoo naman, diba? Yung mga DDS trolls, supporters, sinasabihan nila, bangag po si BBM. Sino ba yung umamin na nag-a-addict? Diba yung po nila? So, sino yung bangag? Diba may mga sira din sa utak tong mga supporters na to? Kahit sinasampal na sila ng katotohanan, ibinabalik pa rin nila kay BBM. BBM bangag. Pero sino yung umamin na bangag? Di ba yung amo nyo? Totoo, di ba real talk? Mga baliw na rin itong mga supporters ng DDS na ito eh. Palagi nilang sinasabi, BBM bangag. Nasanay na lang kayo. Pero yung katotohanan, tanggap nyo sa isip nyo na ang talagang bangag ay ang putang inang si Duterte. Di ba? Sa channel na laging may aral. Shoutout mga Kikwan. Ayan. Di ba? Yan ang mga litanya na pinagsasabi ni Digong. At yan, alam ko rin. Kaya nakatatak sa utak. Diba? Ayan, sabi ko nga, diba? Ang hilig po nilang magsabi na bangag po ang presidente. Itsura't itsura pa lang, putang ina, pagtabihin mo si BBM at si Digong. Si Digong mukhang yung wrong turn, yung pumapatay na wrong turn. Tignan nyo yung mata, yung isa hindi pantay. Ganun yung mata ng mga abnormal yung may mga sapak sa utak. Pagdikitin nyo si BBM sa itsura pa lang at saka si Duterte matanda, sino yung mukhang bangag? Diba? Si Duterte. At sino yung umamin na nag-a-addict? Diba si Duterte? O sino yung dapat tawagin bangag? Wag nga kayong tanga. Yan, di ba? Shout out, Leonardo. Siya ay presidente na. Mm. Yan naman ay inamin lahat Kapran ng kanyang na? ama. So maybe Kapranoa? tama ang vice-presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Sinagot din ng Malacanang Tama, ang tama. biro ni VP Duterte na Palike umuwi pa, palike. na lang dahil baka masuspende pa matapos ang mga binitawang salita. Shout out na Rita Velasquez. Sinususpend. Tingnan nyo yung mga galawan ni Sara, no? Talaga malalaman mo na parang meron talagang something sa utak niya, no? Makikita mo yung galawan niya, yung mga salitaan niya. Makikita mo talaga na meron po talagang chance 100% na luka-luka po si Sara Duterte na bagong labas lang po sa mental. Ganyan po yung mga supporters nila. Mga baliw din po yung mga yan. Kahit tinatampal na po sila ng katotohanan, Duterte pa rin. Kahit minumura na yung Panginoon, Duterte pa rin. Anong tawag dyan? Mga may saltek na po din ang mga utak ng mga supporters na ganyan. Na kahit nilalait na po ang Panginoon, Duterte pa rin. Sino yung bangag? Duterte pa rin. Putang ina. Duterte, inamin na nag-a-addict. Si BBM pa rin yung bangag. Di mga baliw din po yung mga supporters na yan. Diba, alam nyo, napakatangingo talaga nito ni, ni Sara. Tanga talaga yan. Di ba sabi ni Madriaga, nagbayad lang daw yan doon sa bar niya, sa bar exam. Kaya daw yan nakapasa dahil binayaran daw ng tatay niya. Si Madriaga nagsabi noon. Hindi daw nakapasa yan ng bar si Sara Duterte dahil magaling at matalino yan. Dahil kita naman natin, di ba, parang sira ulo lang. Matalino pero hindi niya maharap yung kaso niya. Matalino pero ilang taon na si Mary Grace Piatos. May matalino bang ganyan? Wala. Tama po yung sinasabi ni Madriaga. Na kaya po nakapasa yan sa bar dahil binayaran ng ama niya. Di ba?
Palike pa palike. Suspend daw. Kailan ka na-suspend? Alam mo, kasuspindi na nga yung pinagagawa mong hayop ka eh, di ba? Sara Duterte. Yung paglayas-layas mo, di ba? Yung oras ng trabaho, nasa trabaho dapat, nagtatrabaho, ano ginagawa? Humihingi ng bakasyon. Para ano? Si Leni Robredo, hindi po ganyan. Hindi po ganyan si Leni Robredo, no? Malayong malayo kay Leni Robredo itong putang inang Sara na to. Shoutout makikuha na yan. I agree, boss. Yan. Shoutout po sa'yo. Magpalamig ng pepe sa dahig. Anong pepe? Oh, Pepe. 'di ba? Si Sara Duterte batikos ng batikos sa administrasyon ni BBM, pero kitang-kita naman po natin na si Sara Duterte po ay talagang walang ginagawa, hindi po nagtatrabaho. Kitang-kita po natin na palagi pong nasa labas ng bansa. O katulad na lang po nung lindol, sinasabi ko, ilang araw bago nagpakita, sino unang tumulong doon? Si BBM, na which is dapat sila pong magkakapatid na Duterte ang unang tutulong at makikita doon. Pero nakita po natin ito pong siblings ng Duterte ay nasa ibang bansa. Tapos pagbalik ni Sara, siniraan pa si BBM. Wala daw ginagawang tulong. Putang ina Sara, ang lakas ng tama mo. Pero Wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, Palike po. at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Tinabla rin ang natutuwa ka doon sa ano yung tonic there na sino po ba ang tunay na Sara the Explorer. Tama po kayo. Tama po kayo. Nakakita. Diba? Si Sara palagi pong nagagala. Tapos si BBM ang nakikita niyong masama. Ano yun? Parang ang hirap niyo naman paliwanagan. Hindi naman kayo mga grade 1, mga DDS supporters. Ano bang nakita niyo sa mga DDS? Kahit sinasampal na kayo ng katotohanan, Duterte pa rin. Putang ina, may mga sira din po ata mga ulo nito eh. Malacanang ang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment Palike report. po. Ito pa, mga kaiksena, talagang yung mga pinagsasabi ng Vice President nila, no? Pantanga. No? Hindi lang pantanga, halatang halata mong pang mental, yung utak. Alam mo naman yung matino, di ba? Sa salita pa lang, mapapansin mo na sa kilo, sa galaw, alam mo yung matino. Pero makikita mo rin sa salita, sa kilos at galaw, yung sira ang ulo. Katulad po ni Sara Duterte. Kung saan ipinagmalaki ng pangalawang Pangulo na umabot na sa 535,000 na mga pamilya. Uy, baka naman ghost na naman yan. Ako, feeling ko, duda ako dyan. Malamang yan, posible na may mga pamilya na nga talaga, pero, alam niyo yun, late na. Kumbaga, ma'am, Patay na yung kabayo bago dumating yung damo, 'di ba? Katulad po nung lindol, sinasabi ko sa inyo, 'di ba guys? Ilang araw na po yung lumipas, pero ito po nga dapat na makita at unang tutulong po sa kanilang lugar nasa ibang bansa. Katulad na lang po ni Baste, nakita po na lumabas ng bansa that time nung lindol. Na sila po dapat, na siblings ng Duterte, ang unang makikita doon po sa kanila pong lugar at tutulong sa kanilang mga kababayan. Pero wala po silang tatlo. Naging ano po sila, naging multo. That time nung araw na lumindol dyan sa Mindanao. Na si BBM po ang unang umaksyon para tulungan yung kanilang mga kababayan na dapat sila po ang unang nakikita doon. Tapos itong mga DDS putang ina. DDS pa rin, Duterte pa rin. May mga baliw na po talaga ata itong mga to eh. Kay ayuda ha. Para ilalagay namin kayo sa list namin. Naghahabol ba
naghahabol sila ng pwedeng i-report. Hindi ito mga ka-eksena, hindi talaga tayo maloloko nitong mga putang inan Hindi to eh. talaga. Kasi from Yung mga naloloko lang niya, yung mga bobo tanga. Ibig sabihin ng bobo tanga, DDS po yun. Kasi nga, tampal na po sila eh. Harap-harapan na po yung katotohanan. Abay, Duterte pa rin daw sila. Eh di mga baliw, kundi baliw, mga bobo. Kundi bobo, mga tanga. Di ba? Harap-harapan na po. Nakikita ninyo yung katotohanan, abay Duterte pa rin. Kung sino po yung nakakanood dito ng mga ini-interview as a live, tawag dito, kapag po tinanong, nung nag-i-interview kung magbigay ng isang halimbawa or nagawang tama or maganda nitong si Sara Duterte, abay putang ina, walang may sagot. Duterte pa rin. Baliw. 2022, 23, 24, hanggang 25. Ngayon lang kumikilos to, 'di ba? Ngayon lang gumagawa ng mga may yung kanyang opisina. Palike. Ayan, wait lang po, dyan lang po kayo. Pero from 22, 23, 24, 24 and a half. Boom! Wala naman yung ganyan eh. 'Di ba? Dahil kaya nagkakaroon ngayon siya ng report kuno na ganyan kasi nga nabisto na wala siyang mga ginagawa at kung meron man nakalagay, peke, ghost project, ghost student, ghost employee, ghost rider, lahat ng mga multo, pati ghost documents, lahat na kay Sara. Bakit hindi ka sumali sa trailer? Di ba? Ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BICE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinaharap ni VP Duterte. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa. Basa. Dapat pala to isama ko. Ay, di ko pwedeng isama to sa Bengador tapos magbabasa ako. Pag yan ang pinagbasa ko, baka abutin kami ng 30 lang araw dyan eh. Di mabasa. Hindi niya may paliwanag. Ghost Fighter direct. Dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake, Paawa na naman ang putang inang yan. Parang siya na naman yung biktima ha. laban sa atin, nanatili tayo Sara, tingnan nyo mga ka-eksena kung gaano ka-fake news yan dito ha. Ito pong pinapaliwanag niya, accomplishment daw ng kanyang opisina. Kung maaalala ninyo, merong House Justice Committee parang hearing ganon. 'Di ba? Parang last day na yata 'yon. At ano ang meron? Ba't hindi umattend si Sara Duterte at pinili niya ang pumunta sa Laguna para magkaroon ng isang exhibit. Hindi to proyekto ng Vice President eh. Parang may isang organisasyon o may isang company ganyan na ginawa to. Pero hindi sa kanya yan. Pero pinapakita rito achievement daw. Subscribe na agad sa channel na laging Naalala nyo mga ka-eksena? 'Di ba? Ako naalala ko, tumatak talaga sa isip ko yun eh. Pinili niyang pumunta sa Laguna para sa isang exhibit ng mga naging Vice President yata yun, kasama nga nandiyan din si Gloria. So ano yan? Project mo? Paano mo naging project yan? Isang nakakatulong ba yan sa taong bayan? Pinag-ribbon cutting ka lang dyan kasi nga Vice President ka. Kumbaga, yung ginawang event na yan para sa'yo, pero hindi proyekto yan para makatulong sa tao, putang ina mo. Tapos ang kapal ipapakita niya rito, ipapakita niya na accomplishment, isasama niyo sa video niyo na accomplishment. Ina niyo. Kapal na mukha niyo. 'Di ba? Talagang kahit kailan peki talaga tong Vice President eh. Mahilig mandaya. Yung mga resibo nga dinadaya eh. 'Di ba? Pati ba naman ganito? Nako puta talaga oh. Amlodipin pa nga. High blood eh, no? Kapal na mukha, no? yung matatag. Hindi nito kailanman Nandyan ka, invited ka dyan, pero hindi mo proyekto yan. Ang inan to, sinungaling.
natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Tingin natin, hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, Ghost employees. ghost vouchers, Ghost vouchers. ghost school materials, Kulang ka, Attorney Claire. Ghost employees. ghost food packs. No, go yan. So, Ghostbuster. Marami. sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would Tsaka alam nyo guys, tawag dito, yung pong mga ebidensya po na ilalabas po ng kampo nitong si Luistro, ni Representative Jinky Luistro, doon po sa impeachment ni Sara, ay pinipigilan po ng kampo ni Sara na mailabas. O, doon pa lang po, di ba? Ano pong dahilan nila? Bakit po nila pinipigilan yung ebidensya na mailabas po sa publiko? Kung wala po silang ginagawang kasalanan or wala silang tinatago, ano pong dahilan nila, bakit nila pinipigilan, pilit na mailabas po yung mga ebidensya, mga bagong ebidensya po ng kampo ni Jinky Luistro? Isa lang ibig sabihin noon, talagang may tinatago po itong kampo ni Sara Duterte sa taong bayan. Na kapag lumabas po yung ebidensya na yon, ay mahuhubaran po talaga itong si Sara Duterte. Mahuhubaran po ito sa publiko. Malalantad po ito si Sara Duterte sa taong bayan. Dahil po doon sa bagong ebidensya, napilit nilang hinaharang. Napakadali lang, di ba? Bakit nila hinaharang? Kung wala silang tinatago, hahayaan nila. Kung matatalino sila, lalabanan nila yung ebidensya. Kasi nga po, matibay po talaga yung mga bagong ebidensya na ilalabas po ng kampo nila Luistro. Na wala na po silang paraan para pigilan at pagtakpan yung ebidensya na yon. Kaya po nila pinipigilan. Maging wais po tayo. Maging mapanuri, mapagmatsyag. Huwag po basta Duterte pa rin. Mga baliw lang po yung nagsasabi ng ganon. Duterte pa rin? Ang ina? Minumura na yung Diyos, Duterte pa rin. Ba? Wala na. May sira na din po sa mga utak yung mga ganyan tao. be very challenging. Diyan magaling si Sara Duterte. Mahilig mag-imbento ng numbers. Pero kapag hinanap mo na yung resibo, yun na. Magkakandaleche-leche na. Gagawa na ng Mary Grace Piatos, ng kung ano na pang tempura, kineme-eme. Ina mo, Okay, Sara Benjamin. Duterte. For the Vice President. Para sa Malacanang, pabiruma ng mga sinabi ni VP Duterte, hindi raw dapat lumalabas ang hindi magagandang salita mula sa ikalawang pinakamataas na tama. presyon ng bansa. Diba tingnan yung tatawa-tawa pa? Parang baliw. Ito may tawa Putang ina. ganun, parang ang lakas ng, hindi pala ang lakas, talagang may topak, malakas. Talagang may topak po si Sara. Tapos meron pa akong Kitang-kita naman binanatang sa vlogger. galaw. Sino ba yun? Si Kalagi? Kalagi ba yun? Sabi niya, yung Vice President talagang professional. Okay, dito na tayo kay Mike Defensor na kinasuhan na po ng NBI. Dito po sa Billionaire Nakasuhan News. na ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor dahil sa umano'y human trafficking. Okay. Ito'y may kinalaman sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City na isa raw sex den. Damay din sa kaso si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Palike po, palike. Kung makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor.
Hindi na raw may kakailapan ni former Congressman Mike Defensor ang pagkakadawit niya sa umano'y human trafficking na naganap sa KTV bar sa Pasig City. Karina ng NBI Director satanas. Melvin Yan, Matibag, sabi po ni Maki. plano na ng ahensya na kasuhan ng dating mambabatas ng human trafficking sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office. Nitong April 21, sinalakay ng NBI ang KTV ayan yung video. at na-rescue ang nasa 54 na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Ayan yung Ipinakita ng video. NBI Ano sa yan? media. Itatanggi mo yan, Mike Defensor? Tapos magla-live ka, papaikot-ikot ka dun sa paikot ng building dyan. Ano yun? Patunay yun na hindi illegal yung business mo? Dahil umikot ka lang? Dahil nag-live ka lang? Asan yung patunay mo na magpapatunay na hindi illegal yung Blue Hotel mo? Asan doon? Umikot ka lang doon, oh. Umikot ka lang, nag-live ka lang, nanira ka lang, nang asar ka lang. Wala namang ebidensya na magpapatunay na hindi illegal yung business mo. Eto, may video. Mismo sa compound mo, ikaw ang may-ari niyan. Na may mga babaeng nagpapaano dyan. Kaya ka nga nakasuhan ng human trafficking. Hindi sagot yung pagla-live mo, hindi mo mapapatunayan na hindi illegal yung business mo dahil sa pag-ikot-ikot sa pagla-live mo. Sagutin mo sa korte yan. Kung may tanga dito, ikaw yon, hindi si Matibag. Floor plan at blueprint ng hotel na katabi lang ng bar na niredesign palike para po. maitago ang mga operasyong may kinalaman umano sa sexual exploitation. Makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay doon sa plano. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Mula dito sa Di ba yung mga NBI may ebidensya, may resibo? Pero tong si Mike Defensor, salita lang. Salita lang na hindi totoo yan, hindi illegal yan, hindi sa akin yan. Ano yun? Tatanggipin ba ng korte yun? Maglabas ka ng pruweba na hindi sa'yo yan, na hindi illegal yung negosyo mo. Eto, NBI, may ebidensya, may resibo. Ganyan dapat. Hindi yung magpapakita ka lang sa publiko na kunwari, may picture-picture, na wala na mga kinalaman dun sa mga sinasabi mo, sa mga kwento nyo, na nagpakita ka lang ng picture. Wala naman dun na tumanggap ng maleta, wala naman dun yung kumuha ng pera, tumanggap ng pera. Ebidensya ba yung may picture sa labas ng bahay? Ebidensya ba yung mga artista na nagpa-picture lang, yung ibang tao na kasama? Ebidensya ba yun? Paninira yun sa reputasyon ng kilalang mga tao na yan, yung mga kilalang tao na yan, na pinangalanan ninyo. 322137. Bukod sa binagong mga pintuan, kwarto at entrance, may peke rin daw na Diba? fire exit na ginamit para takpan ng umano'y secret passage na nagkokonekta sa ground floor ng KTV at ng Blue Hotel. Anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw. Di ba may ebidensya yung NBI? Si Mike Defensor, ang depensa niya, dahil sinabi niya lang, hindi illegal yan, hindi akin yan. Iikot ako dito sa paligid ng mga building. Magla-live ako. Ayun yung ano niya, depensa niya. Huwag nga kayong tanga. Na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So hindi sila ordinary resort at talagang pinagplanuan yung gagawin. They even violated the building code. Sabi ni Matibag pati rin daw yung isa pang anak ni Defensor, makakasuhan din. Pero iba-iba raw yung level of participation sa Tama po kayo. Yung mga DDS na yan, yung mga trolls, pinopondohan po yan ng China. Pinapadaan lang kay Sara, tapos ikakalat ni Sara. Ayan, tama po yung sinabi ni Ma'am dyan. Pinopondahan po yan ng China. Na ipapadaan kay Sara, ngayon ikakalat ni Sara. Yung mga trolls na yan, pag hindi po yan nanira, hindi po yan na pumunta sa mga comment section, wala pong sasahurin yung mga yan. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya kahit po sinasampal na sila ng katotohanan, tuloy pa rin sila. Tuloy pa rin sila sa nandiyan sa comment section. Mambuli. Akala naman nila, mabubuli nila tayo. Hindi. Kasi trabaho po nila yan. Pag hindi nila yan ginawa, wala po silang lalamunin. Mga patay gutom po yung mga trolls na ng DDS na yan nakikita nyo sa rally,
Pag may makikita kayo nga ng gugulo sa rally, alam mo na, DDS yan. Utos yan ng ulo. Pang human trafficking case ng NBI. Palay Maging po. si Lawrence Tan, presidente ng Wakwak Golf and Country Club, na naabutan umano sa raid, makakasuhan din. Buti Una nga nang sa'yo. kinasuhan ng NBI ang umano'y registered owner ng establishmento na sina Julie Defensor, ang asawa ni Mike, at ang anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Pinabulaanan naman ni Julie ang mga akusasyon at sinabing parte lang daw ito ng orchestrated smear campaign. Pwede ba yun yung magiging depensa mo dahil pinabulaanan mo lang sa salita mo? Aba, hindi pa pwede yun. Maglabas ka ng resibo mo dyan sa sinasabi mo na hindi sa'yo yan, na hindi illegal yung business mo. Katulad ng NBI, may resibo silang pinapakita sa atin, sa publiko, na talagang tinuturo dyan sa negosyo ni Mike Defensor ay siya. Na may talagang babaeng nagbibigay ng aliw dyan. Hindi pa pwede yung sinabi mo lang na hindi sa'yo yan, wala kang kinalaman dyan, ay lusot ka na, gago. Laban sa kanilang pamilya. Pero ayon kay Matibag, ang mismong mga infrastructure alterations ang magdidiin palalo kina Defensor. From the time na pina-approve nila siya, nitong plano na to, Defensor, deserve mo yung kaso mo. Kahit anong dami ng pera mo, dyan sa kaso mo, walang magagawa yung pera mo. Dahil hindi mo mapapiansahan yung sarili mo sa kaso mo na yan. Na human trafficking. niya na sila kasi kung itong ginawa nilang design na yon, hindi aprobahan ng building officials yun eh. So, sinadya nila na ganyan yung disenyo. Lalong-lalo na yung false stairs doon, yung hagdan na binagyan, tinakpan lang ng kurtina. Yan ang importante. Kapag nag-publish ka sa publiko, meron kang resibo. Ganyan po dapat. Hindi katulad nitong mga kampo nila Sara Duterte, sila Mike Defensor. Abay ang pinakikita lang nila yung mga picture na hindi naman makapagpapatunay na talagang tumanggap ng maleta yung mga inaakusahan nila. O kundi paninira lang po ng reputasyon. O katulad ni Baligod, binawi na naman. O yung bintang nila dun na kay Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. O pwede ba yon? Babawiin pag hindi lumusot, babawiin. O ginagawang tanga. Ginagawang tanga yung tao. NBI, naging mas masusi ang pagsusuri nila sa mga ebidensya mula sa investigasyon para matiyak ang conviction sa kaso. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Bellionaire News Channel. Okay, dito naman po tayo. Ayan, palike naman po ng ating live at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat. Ang araw po sa inyong lahat. Ito, Saan man po kapatid po ito ni ni Alan Peter Cayetano, si Lino Cayetano. Ayan, binara na ang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Palike pa palike. kung panig kayo ng mundo na sa Pilipinas mga kambayan, muli po ang aking pong pagbati na Lino Cayetano. Itong Lino Cayetano, ito ang medyo matino sa magkakapatid. Ito yung Meron talaga sa magkakapatid, meron talagang bugok. Parang manok, ito yung may bugok na itlog. Ka-appoint lang niya ni PBBM bilang general manager ng PTV4. Itong si Lino Cayetano. Kasi director yan sa pelikula eh. Magaling yan, mabait. Ba't bumalik? Palike po palike. Sa mga viewers din natin, sa attorney Ricky Tumuturgo, kay Sweet Revenge, kay Jose Cap, imagine niyo ganyan yung kanyang mga sinasabi. Ayan mga kabunyog, nakita nyo. Ano sabi? Kung gusto nyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling whitewash yan. Parang ikaw yata yun, Cayetano, Parang ikaw yata yung kung sino yung gustong pumuti, sa'yo pumunta. Kasi bakla ka eh. Tignan mo yung tsura mo, Quote card yan ng News 5. Talagang sinabi yan ni Cayetano. Kung gusto nyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Hanggang ngayon, hindi pa rin po makamove on si Cayetano, no? Ikaw, Cayetano, kung gusto mong magtrabaho, pumasok ka. Pinasasahod ka ng taong bayan. Pero yung ginagawa mo, chismis. Manira.
puro marites, puro live. Yung trabaho mo para sa taong bayan, hindi mo na nagagampanan. Tapos ikaw pang may gana na mambatikos. Samantalang sila Lacson ay ginagampanan yung trabaho nila. Pumapasok sila kapag nagbubukas ng sesyon. Ikaw, hindi ka pa rin makamove on, bakla ka. Panay ang banat mo pa rin. Talagang ganyan yung bakla eh. Ikaw ang dapat puntahan ng sinasabihan mo tungkol sa pampaputi. Bakla ka eh. Matindi itong taong to. Grabe ka, no? Grabing pait sa katawan nito, mga kabunyog. Wala ba tayong audio? Wala po tayong magagawa. Ay, bakla po yan eh. Hindi, mayroon naman tayong audio yata. Mayroon. So, grabing pait sa katawan nito. Ang nanalantay yata dito, mga kabunyog kay Cayetano. Mga panay kapaitan. Panay ang bukang bibig niya, mga mapapait na mga salita. Katulad niyan, imagine niyo, sabihan niya ng ganyan si si Lacson. Kung gusto daw na magpaputi, pumunta daw kay Lacson kasi magaling itong mag-whitewash. Ay, grabe. Grabe. Ang rason niya lang, bakit ganyan yung mga bira niya kay Lacson? Kasi, inaakusa niya si Lacson, ay inaaraw-araw daw siya ni Lacson, mga kabunyog. Yun ang akusasyon nito ni Cayetano. Sabi niya, inaaraw-araw ako ni Lacson eh. Yan inaaraw-araw ako tirahin ni Palike po Senator ng ating Lacson. live, guys. Na ano ba natin na inaaraw-araw siya ni Senator Lacson? Wala naman Hindi naman siya Sa totoo lang, saka ang mga comment naman ni Senador Lacson, mga professional na comment naman. Hindi naman katulad ng sa kanya na bastos. Ano ba kasi ang latest na comment ni Senador Lacson? Ang huling comment kasi ni Senador Lacson, sabi ganito. Sabi ni Senador Ping Lacson, sa tinagal-tagal ko sa Senado, ang lahat ng mga nakaraang mga Senate presidents, yung mga pagpapalit ng presidente, lahat yan maayos, hindi magulo. Except yung last. Siyempre, ang tinutukoy niyang last, yung kay Cayetano, Wait lang guys pinalitan ni Gatchalian, Diyan lang yun ang kayo. magulo. Palike po ng ating live, subscribe sa rin po. Ayan, may ads lang. Pinalitan ni Gatchalian, yun ang magulo. Tama naman eh. Ngayon, ni Lacson, ni Senador Ping Lacson, lahat kasi ng mga nakaraan statesmen. Dito hindi kumbaga ngayon ano naman yung ganung comment ano pa naman yun professional na comment pa naman yun, hindi naman yun masyadong bastos, hindi naman observation niya yon ni Senador Ping. Sabi niya sa tinagal-tagal niya sa Senado, maraming pagpapalit na ng mga Senate presidents, pero itong pinakahuli ang magulo. Ang dahilan, sabi niya, lahat ng nakaraan statesmen. Itong ibig niyang sabihin, itong huli, ito wala ng statesmanship. Valid naman yung ganung comment di ba? Napaka valid na comment naman yun. Observation. Ngayon, napiko na naman si Alan Cayetano. Sabi niya, kaya tinira niya na naman si Lacson. Ang sabi niya, kung gusto ninyo na pumuti kayo, punta kayo kay Senador Ping Lacson kasi magaling siyang mag-whitewash. Inaakusahan niya si Senador Ping Lacson na nagwa-whitewash. Ang ibig sabihin niya dito, mga kabunyog, yung mga investigasyon ni Senador Ping Lacson may nililinis. Kumbaga, hindi niya, may pinagtatanggol siya, may pinuprotektahan. Kung sa may nilalabahan siya. Hindi lahat kino-cover ng investigasyon. Ang akusasyon kasi ni Cayetano, actually yan din ang akusasyon ng mga DDS kay Senador Ping Lacson, ng chairman pa daw ito ng Blue Ribbon, pinoprotektahan daw ang administrasyon. Hindi naman daw iniimbestigahan yung mga anomalya ng nasangkot na ang administrasyon. Pinipili lang daw ni
ni Senador Ping Lacson. Pag sinabi daw na Senador Ping Lacson ito ang guilty, yun lang daw ang nadidiin. Pero yung iba daw, lalo na administrasyon, hindi daw. Kaya ang tawag ni Cayetano, whitewash. Mahilig daw mag-whitewash. So ang akusasyon ni Cayetano, kung gusto nyo na mapumuti kayo, pumunta kayo kay Lacson kasi mahilig siyang mag-whitewash. Matindi naman ang mga banat nito ni Cayetano. Ang rason niya lang, bakit niya ginagawa yan kay Lacson? Kasi inaaraw-araw daw siyang tirahin ni Senador Lacson. Wala naman tayong nakikitang inaaraw-araw siya. Mas mainit pa nga sa kanya ang magkapatid na Tulfo. Ha? Itong si si Cayetano, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on, mga kabunyog. Hindi pa rin talaga makamove on. Totoo naman. Grabe, imagine niyo yan, ganyan yung mga parang bata. Parang bakla. Ang tinanong siya, bakit po lagi niyong tinitira si Senador Ping Lacson? Ang sagot niya, inaaraw-araw din daw siya kasi ni Senador Ping Lacson. Hindi naman siya, wala naman tayong namumonitor ni Senador Ping Lacson na parang siya na ba lagi ang siya ba yung tinitira ni Senador Ping Lacson? Wala naman. Hindi naman ganun. Actually nga, napakakontrolado na ni Senador Ping Lacson ngayon. Ha? Hindi siya nag-ambisyon na maging Senate President. Kahit sabi ni Ronald Llamas, kung siya ang tatanungin, ang gusto niyang maging Senate President, si Lacson. Kasi talagang naninindigan si Lacson sa tama. Kung anong tama, kaya lang, itong si Cayetano, diyan siya mainit ngayon. Mainit ang dugo niya kay Senador Ping Lacson. Dahil sa tingin niya, ito daw yung tumitira sa kanya araw-araw. Wala naman tayong nakikitang ganun. Siya ang araw-araw, lahat na lang niya tinitira ni Cayetano. Imagine niyo, pumunta ng Mindanao nung isang araw, namigay ng relief doon sa Sarangani. Ano pa rin? Ang kanyang speech doon sa harap ng mga taga Sarangani, namimigay sila ni Padilla ng relief. Ano pa rin? Mapait pa rin ang kumakain sila doon ni Padilla sa isang karinderya. Ano pa rin? May mga banat pa rin, anong sabi nila? Hindi kami kumakain ng isinuka na. Tapos, nag-live na naman siya. Sabi niya, sabihin mo wala ka na talagang bilang na makukuha. Kasi sa ngayon, siyam lang kayo. Tapos, halimbawa, sabihin na natin na bumaliktad si Chis at si Joel, 11 pa lang din kayo. Mahihirapan ka na makakuha ng pupuno dyan sa pagiging Senate President mo. Dahil si Bato at si Estrada, ay wala ka nang magagawa dyan. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi na boboto sa'yo yan. Dahil si Estrada, nakakulong na yan. Si Bato, never nang lalabas yan kung hindi mahuhuli ng ating otoridad. Wala nang pupuno. Magiging matagal na Senate President na si Win Gatchalian. Hindi ka na makakabuo ng 13. Unang-una, siyam na lang kayo. Saan ka pa kukuha ng kapupunan ng 13 na bilang? Masyado ka na lang Totoo yung sinasabi ni Atty. Bunyog, talagang bitter ka na. Hindi ka talaga makamove on. Pare-parehas talagang may saltik po sa utak itong mga DDS na kampon ng DDS na ito. Palike. Sa lahat ng mga mga nanunood, maliban lang daw dun sa mga galit sa kanya kapag nagpi-Facebook siya. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, grabe. Diba? Imbis na ang atupagin niya yung pumasok sa sesyon at hindi yung pagiging bitter niya, yung inaatupag niya ay yung pagpa-Facebook. Kahit na may sesyon, nagpa-Facebook lang siya, kung para sa taong bayan yan, lulukin mo yung pride mo, tangina mo, bakla. Kung talagang para sa taong bayan ka, lulunukin mo yung pride mo dahil sa kahihiyan na ikaw ang number 1.
ikaw ang nasa Philippine history na pinakamaikling naging term sa pagiging Senate President dahil demonyo ka. Deserve mo yan na mapahiya. Deserve mo yan. Itong ugali nito ni Cayetano. Ngayon, ang latest mga kabunyog, di ba nung kahapon ba yon? Kahapon yata yung anniversary ng pagkamatay ni nung pagkamatay ni Pinoy. Ay syempre nire-respeto si Pinoy. Alright po. Mga kabunyog, respetado syempre si Pinoy ng mamamayang Pilipino. Oo naman. Ay yung pamangkin ni Kumpara kay Duterte, ay hindi ka respeto yung putang ina matanda na yan. Dapat talaga dyan, magdusa yan. Dapat nga umabot pa ng 150 years old yan para panagutan niya yung lahat ng kasalanan niya doon sa pinagpapatay nila. Dapat talaga umabot pa ng mahaba yung buhay niyan. Tignan mo si Pinoy, 'di ba? Respetado na naging pangulo. Pero itong putang inang Duterte na ito, wala. Rumirespeto lang yan yung mga katulad nilang abnormal. Pinoy, si Kiko D, syempre may statement para sa anniversary ng kanyang tiyo, ng kanyang uncle. Ngayon, Guys, binira na naman ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog. Binira ni Alan Peter Cayetano si Kiko D. Paano? Bakla yan. Ayan yan tingnan nyo yan. Ganyan talaga yung mga bakla. Kitang-kita mo naman sa kulay pa lang, sa pananalita, sa pananamit, sa kilo, sa galaw, bakla yan si Cayetano. Tignan mo nga, di ba ka-move on? Palagi nga nang babatikos. Tapos sasabihin para sa bayan, may session, putang ina, nagpe-Facebook live. Ano yan? Sino yung mga tarantado nga mga supporters na susuporta sa ganyan tao? Imbis na pumasok doon sa session, lulukin yung pride ng putang ina, abay nagpe-FB live. Sabi ni Alan Peter Cayetano, yang nasa gitna, yan si Kiko D. Pamangkin yan ni Chris Aquino sa ni Pinoy. Leader yan ng Tindig Pilipinas. Aktibo yan ngayon sa mga paglaban sa korupsyon. Yan si Kiko D. So ngayon, binira na naman ni Cayetano. Yan ang sinabi ni Cayetano, yung nasa kaliwa. Mga kabunyog. Sabi niya, just remember who you are, Kiko. Kino ka hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. Ngayon lang yan, mga kabunyog. Statement, reaction yan ni Cayetano Bakla talaga sa sinabi ni Kiko D. Lahat na lang Si Kiko D, yan yung pamangkin ni Pinoy na napaka-aktibo ngayon sa anti-corruption. Inaakusahan ni Alan Peter Cayetano na si Kiko D ay tumatanggap ng instruction sa Marcos. Yan yung kanyang ini-insinuate dyan. Yan yung ini-insinuate niya dyan sa sinabi niya na yan. Ano naman ngayon na Cayetano? Sa'yo, naiinggit ka. Dahil pumunta ka doon sa Malacanang, that time na mapapalitan ka, at hindi ka pinagbigyan ni PBBM. Ba't ka pagbibigyan? Feeling mo talaga pagbibigyan kang hayop ka? Kitang-kita, ikaw talaga ang may kasalanan. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng kaguluhan na nangyari sa Senado. Tapos pupunta ka kay BBM, may saltik ka ba sa utak? Pupunta ka kay BBM, ang sabi nga sa'yo, magtrabaho ka. Tapos pupunta ka, kukuha ka ng simpatya kay BBM, na feeling mo talaga, na pagbibigyan kang buwaka ng ina mo, na alam naman natin na ikaw ang may dulot at kagagawa ng lahat ng kaguluhan sa Senado. Di ba may hoging tong putang inam to? Ganyan din yung ginawa niya doon sa, sa Congress. Kumuha ng simpatya, nakiusap kay Duterte. Palike po, palike. Mas ni Alan Peter Cayetano na si Kiko D ay ang nag-i-instruction sa kanya ay yung kanyang akusasyon ni Alan Peter ay napaka-irresponsable.
Sa totoo lang, Pero nga responsable yan. Eh kahit may session ay pumasok, nag-FB live lang, di ba? Pinakikita pa sa taong bayan na mas pinipili niya mag-FB live kaysa magsilbi sa taong bayan. Kaysa magpasa ng batas na makakatulong sa taong bayan. Mas pinili niya mag-Facebook live. Oh, tama ba yun? nag-guest ko na yan si Kiko D dito sa aking drama. Ano yan eh? Ayaw niya nga ng alliance sa Marcos eh. Hindi sa totoo lang. Ayaw niya ng alliance sa Marcos. Halimbawa, sa election sa 2028, ang gusto niya magpakandidato ang opposition lang. Ayaw ni Kiko D na maki-alliance sa Marcos. Naano ko na yan eh. Na-guest ko na yan si Kiko D. Sabi ko, mukha naman maganda yung stand mo. Sabi ko sa kanya, dapat magsama-sama yung mga lahat ng mga Utay Duterte. Pero siya iba. Shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Ayan, kahit sa mga DD shit. Mga DD shit na bullshit. Ang stand niya ni Kiko D. Tapos ngayon, ito pang si Alan Peter Cayetano ang nagsasabi na inaakusahan niya si Kiko D na tumatanggap ng instruction sa Marcos. Grabe. Sabi niya, just remember who you are, Kiko. Aquino ka eh. Hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. Ano naman pakialam mo dyan, Cayetano? Yan? Si Kiko D ay hardline na Aquino nga yan eh. Ang alam ko. Kasi napapanood ko ang mga interview sa kanya. Bilang leader ng Tindig Pilipinas, ayaw niya nga ng alyansa sa Marcos. Ayaw niya. Guys, palike po ng ating live and shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Marcos. Ayaw niya. Hindi, sa totoo lang. Sabi ko nga, parang hindi yata ako agree sa mga stand ni Kiko D. Kasi ako, ang stand ko, kahit yung administrasyon, pwedeng maka-alliance para lang matalo ang Duterte sa 2028. Si Kiko D, ayaw. Ayaw niya. Tapos ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, ganun ang comment kay Kiko. Saka walang tatakbong Duterte. May impeach yung putang ng impacta na yun eh. May impeach po yan. Hindi po tanga ang ating presidente para bumaba na hayaang nakakawala yung mga siraulo na mapaghigante. Alam ng Pangulo yan. Hahayaan ba ng Pangulo na bababa siya sa kanya o matatapos yung term niya na nakakawala yung mga siraulo na yan? Hindi. Gagawa ng paraan niya si Pangulong matalino yan. O si Duterte nga napakulong, di ba? O ako naniniwala na merong na may kinalaman din yung ating Pangulo diyan. O di ba si Duterte na napakalakas ng dating sa publiko noon na ipakulong ni BBM. Yan pa kayang mga buwaka ng inang mas mababa kay Duterte. Hindi hahayaan ng Pangulo natin. Tingnan nyo, mai-impeach yung mga yan. Mai-impeach yan si Sara. Makukulong yung mga kaalyado niyan. Tignan nyo lang. Hindi po tanga si BBM para hayaan na matapos yung term niya na nakakawala yung mga putang inang yan. Anong klase siya? Hindi pala siya nagko-comment siya na hindi niya muna inaalam. Hindi, sa totoo lang. Ako, kilala ko si Kiko D. Alam ko yung niya. Hindi nga ako agree sa ilang stand niya eh. Halimbawa, ang stand niya, dapat ang oposisyon magpatakbo ng kandidato, wag nang makipag-alliance sa administrasyon. Yan yung... Ganyan dapat po gagawin natin. Halimbawa, may mga pumapasok na mga putang inang DDS supporters, mga trolls. Wag yung papansinin yung mga comment. Tingnan nyo, pahiya. Di ba? Ang kanyang stand niya yun. Sabi ko, ang personal stand ko, hindi. Kahit sa administrasyon, pwede tayo makipag-alliance para matalo ang Duterte. Siya hindi. Sa mga trolls dyan, kahit anong sabihin ninyo, hindi nyo ako mapipikon. Hindi nyo ako mapipikon. Baka kayo ang mapikon sa akin. Si Kiko D. And yet, itong si Cayetano, nagko-comment kay Kiko D.
Aquino ka eh, hindi ka Kiko Di Marcos. Don't get instructions from the administration. Okay. Ay, matindi ito mga kabunyog. Kaya hindi na nakapagpigil itong si Alan ay si Lino Cayetano. Ay, yung Sabi kapatid niya, niya. "Hay, tama na Alan. Apologies to the Aquino family. Today is not only the death anniversary of Pinoy, but also that of our dad. Perhaps this is a good day for prayer, reflection, and quiet remembrance, for honoring those we have all lost and recommitting ourselves to serving the Filipino people." Talaga sa throughout magkakapatid may isang bugok. Si Alan Cayetano yung bugok no, sa magkakapatid. Sa Cayetano, siblings. Itong si Cayetano yung evil. Yung bugok, yung hindi napisa sa itlog kaya naging bugok. Yan po si Alan yung bugok. Tignan niyo mismong kapatid niya na. Ang tumutuligsa na mali po siya sa mga ginagawa niya. Katulad na lang ni Aquino, itong yung nasa gitna na payat. Binabati ko mo yan, Alan. Kailan lang putang ina mo ginagamit mo yung sign nila na laban? Di ba Aquino yan? Ba't ginagamit mo? Bakla ka talaga, no? Yan Palay ko lang ating live. Cayetano, hindi na nakapagtiis si Lino Cayetano, yung kapatid niya. Ito yung Cayetano na matino. Matino ito kaysa kay Alan, saka kay Si Pia. Alan kasi bugok yan Ito yung nag-donate ng kidney niya sa sa tatay niya. sa father niya, kay kumpanyero rin ni Cayetano. Kaya lang, pagdating sa politika kasi sa Taguig, kontrolado ni Alan Peter sa kanipia. Tumakbo ito si Alan. Binigyan ng kalaban tumakbo itong si Lino Cayetano doon. Congressman yata. Binigyan ng kalaban ni Alan. Hindi nanalo itong si Lino. Pero Si ngayon, Pia, lumitaw yung ugali. No? Halatang halata mo, makikita mo, di ba? Parang, mata pobre, no? Mata pobre sa sa personal. Yung makikita mong aura ni Pia. Lumabas yung ugali niya simula nung nanggulo to si Alan Peter Cayetano sa Senado. Nadamay na rin si Pia. Lumabas yung tunay na kulay na pagiging maldita, pagiging tawag dito, mata pobre. in-appoint ito ni PBBM bilang general manager ng Palay PTV ko ng ating live yan. Maraming salamat. TV station. Director kasi ito Director yan sa pelikula. Kaya magaling yan. Anyway, mga kabunyog, ang nakakaano dito, hindi na nakatiis. Okay guys, hanggang dito na lang po muna yung ating live. Maraming salamat po sa atin pong mga naging live viewers sa araw po na ito. Ayan, maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat. God bless po. Ayan, once again, June Pinas para sa Pilipinas.